Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagkumpara kay Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maikakaila na ang current undefeated WBA lightweight world champion Gervonta Tank Davis ay ang isa sa pinakasikat na boksingero ngayon sa sports ng suntukan, kung saan milyong-milyong fans din talaga ang sumusubaybay sa kanya sa tuwing sumasampa siya sa ibabaw ng lona. Ito po ay dahil laging sabik ang mga fans na makita siyang lumaban nang dahil sa taglay na lakas ng kanyang kamao na siyang laging nagpapatulog sa kanyang mga katunggali. Dahilan kung bakit may napaka-impresibo itong record ngayon na 30 wins with 28 knockouts at walang talo. At dahil nga po may edad na itong 30 years old ngayon, kaya naman hindi maiwasan ng mga boxing fans na ikumpara ang mga naabot nito sa mga naabot ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao noong 30 anyos din ito. Subalit sa kabila nga po ng kasikatan at kalakasan ngayon ni Davis, ay nang ikumpara na ito kay Pacman ay kapansin-pansin na wala pa talaga ito sa kalingkingan ng mga naabot ni Pacquiao noong nasa pareho silang edad na 30 years old. Noong 30 anyos pa lamang kasi si Pacman ay nagawa na nitong maging isang ganap na 8 Division World Champion, kung saan nanalo na din ito ng 3 Fighter of the Year Award at Fighter of the Decade. Bukod dyan ay tumalo na din ito ng isang katutak ng mga legendary and Hall of Fame fighters, kagaya kila Marco Antonio Barrera, Oscar De La Hoya, Juan Manuel Marquez, Eric Morales, Miguel Cotto, Ricky Hatton at Antonio Margarito. Isama mo na din ang pagiging number 1 top pound for pound best fighter niya. Habang si Tank Davis naman ay isang 3 Division World Champion pa lamang. Wala pang nasusungkit na Fighter of the Year Award at hindi pa nagiging number 1 best pound for pound active fighter. At pagdating naman sa mga kalibre ng tinalo ni Davis ay mas malayo po ang agwat dahil sa kasalukuyan po ay isa pa lang sa mga tinalo niya ang posibleng makapasok sa Hall of Fame. At yan nga po ay ang Mexican 4 Division World Champion Leo Santa Cruz. Pero ang problema naman po dito ay dahil galing lang din sa featherweight division si Santa Cruz at pinaakyat niya sa timbang niya, kaya ang resulta ay tulog ito sa ibabaw ng lona. Pero ganun pa man nga po ay hindi pa din naman natin maitatanggi na sa panahon ngayon ay isa na talaga si Davis sa pinakamagaling na boksingero. Sadyang hindi lang talaga ito pwedeng ikumpara sa ating pambansang kamao kasi napakalayo pa po talaga. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong matalo ng dalawang magkasunod na beses ng former WBC Heavyweight World Champion Tyson Fury sa undefeated 2 Division Undisputed World Champion Alexander Usyk nitong nakalipas na taon lamang, ay opisyal na nga pong inanunsyo ni Fury na magre-retiro na daw siya sa sports ng boxing. Ayon kay Fury ay oras na daw para magpaalam siya sa sports na pinakamamahal niya. Subalit hindi umano ibig sabihin nito na tinatanggap niya na ang pagkatalo niya kay Usyk, dahil hanggang sa kamatayan niya umano ay maniniwala daw siya sa kanyang paninindigan na naluto siya sa laban dahil kumbinsido daw talaga siya sa kanyang sarili na sapat na ang ginawa niya upang talunin si Usyk. Hindi lang ng isang beses kundi 2 beses niya daw itong tinalo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.